Kasi bulag eh. Ang tao, pag bulag, tapatan mo man ng spotlight, madilim pa rin. Bulag eh. Itong mga taong ito, bulag talaga ito eh. Sino ba itong mga bulag na ito? Pakinggan nyo kung sino, at anong bumulag dito? 56 Gs ng Isaias. Pakinggan nyo nakasulat. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sino yung mga aso na yan? Na bulag. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Pastor pala yun eh. Mangangaral na hindi nakakaunawa. Bulag nga. Hindi nga makikita. Bakit? Biro mo kay Liwanag, tinatanong eh. Alam mo ba kung sino siya? Anong pangalan niya? Anong pangalan ng anak niya? O di mag-ama. Tapos sabi naman niya, siya rin yun. Siya rin pala eh. Paano naging anak na ama pa? Katakot-takot ka. Mag-ama nga eh. Ano pangalan niya? At! Kaya nga ate, may iba pa eh. At! Ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung nalalaman mo. Ba't hindi mo alam? Bulag ka kasi eh. Ako man, pag bulag, hindi ko rin alam yun. Binulag ika ng Diyos ng sanlibutan na si Satanas ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Kaya, kahit kiliwa-liwanag na Ebanghelyo, hindi mo naman maintindihan eh. Pagka bulag ang isip mo, nabulag ka ng demonyo. Yan po. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, mga kababayan, makikita nyo, nang lumalang ang Diyos, may kasama siya. At ang kasama niya, walang duda, yung kanyang anak. Meron pa ba siyang ibang kasama? Bukod sa anak, meron pa siyang ibang kasama? Pakinggan nyo sa uno-uno ng Henesis, tutuloy natin sa 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Ayon. In the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moveth upon the face of the waters. Meron pong kasama pa palang isa eh, yung Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Kaya may Espiritu pa pala ng Diyos eh. Bukod dun sa anak na siyang karunungan ng Diyos, meron pang Espiritu ng Diyos. Ano naman kaya ang papel ng Espiritu? Pakinggan nyo sa 104:30 ng awit, ganito nakasulat. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Yung palang Espiritu ang interior designer eh, no? Sinusugo mo ang iyong espiritu, nalalalang sila. Binabago mo ang anyo ng lupa. Kaya yung itsura ng lupa, yung terrain, yung nagporma ng mga plateau, ng mga mountains, ng mga kung ano-ano, yung pala'y gawa ng Espiritu Santo yun eh. Naintindihan niyo po, ibig ko sabihin mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos, ang bumago ng balat ng lupa kasi sa umpisa, the earth was without form and void. Nang pasimula, ang lupa walang anyo at walang laman. Kaya ang nagporma ng kung ano-anong mga terrain at saka mga hugis ng mundo, ang Espiritu Santo. Alam nyo ba kung alin ang pinakamataas na bundok sa mundo? Alam nyo po ang pinakamataas na bundok sa mundo? Siguro alam nyo. Baka ayaw nyo. Baka gusto nyo kong tulungan. Alam nyo po ba ang pinakamataas na bundok sa mundo? Meron nagsasabi Mount Everest. Hindi ho yung Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo. Highest peak on earth ang Mount Everest. It has attained the highest peak on earth. Pero hindi yun ang pinakamataas na bundok sa mundo.
Ang pinakamataas na bundok ho sa mundo ay nakalubog sa dagat. At ang pinakadulo niya nasa Hawaii. Yun po. Pinakamataas na bundok sa mundo. Pero the highest peak on earth is Mount Everest. Pero hindi yun ang pinakamataas na bundok. Dahil kung yung bundok na nasa ilalim ng Pacific Ocean, iaahon mo, mas mataas siya sa Mount Everest. Sino may gawa nun? May bundok sa dagat, may bundok pa sa ibabaw. Ang Espiritu. Sinusugo mo ang Espiritu at nalalalang sila. At iyong binabago ang anyo ng lupa. Kaya alam nyo, kagmakailan, no? Di ba? Nabago anyo ng Pampanga. Naging Sahara Desert yung Bacolod at saka yung... Sino may gawa nun? Akala nyo ba basta tao lang, likalikasan lang? Sa iba, kalikasan lang, kalikasan. Puro ka kalikasan, puro ka nature. Ayaw ka nang maniwalang there is somebody above nature. Who can control nature? Yun nga yung Diyos eh. At meron siyang kasama, si Kristo, yung kanyang anak, at Espiritu Santo na kanyang inuutusan para baguhin ang anyo ng lupa. Ayan. Ilan na ho ang nabasa natin na magkakasama ng lumalalang? 3 na. Ilan ho ang lumalalang? 3 na. Si Kristo, manlalalang din. Yung Espiritu Santo, manlalalang din. Yung Ama, manlalalang din. 3. Diba? Yan po sinasabi sa Biblia. Kaya naman, kung ang tao ay gustong magbalik loob sa Diyos at gustong magpasakop sa kanyang kabutihan at sa kanyang kautusan, kailangan pasakop sila sa 3. Alin yon? Basa, 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ilan ho ang sasakop sa tao sa bautismo? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 3 nga eh. Marunong naman kayo magbilang, di ba? Ama, Anak, Espiritu Santo. Ilan ho? 3. 3 naman talaga eh. Meron ho ba tayong pruweba na 3 nga sila? 3 nga? Basa. Sa 3:16 ni Mateo. Pakinggan nyo nakasulat. At nang mabautismuhan si Jesus, Ito, isang senaryo ito. Ito si Jesus, binautismuhan ni Juan Bautista. Nung mabautismuhan na to si Jesus, sino ba si Jesus? Yung anak, di ba? Nagkatawan tao. Ito na si Jesus, binautismuhan. Ay, pagdakay umahon sa tubig. kabautismo sa kanya, umahon siya. He went straightway up out of the water. Nung makamabautismuhan siya, umahon siya sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. ilan na? 2 na. Ito si Jesus, binautismuhan. Tapos nabuksan yung langit. Nakita ni Jesus yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa sa kanyang tulad sa isang kalapati. Tuloy. At lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Nakita nyo, ilan? 3. Hindi siya rin. Anong siya rin? Eri nga si Jesus. Binotismuhan, ano ka? Tapos nabuksan ng langit. Ito naman yung Espiritu Santo, bumababa. Aba si Jesus na naman, yun daw Espiritu Santo, Jesus din daw yun. Paano nangyari? Ito na si Jesus, andun pa, bababa pa, tapos sa kanya rin pala pupunta. Ano ka ba nakalukuhan namang nalalaan ng iba? Ha? Eto na nga si Jesus yung anak. Binotismo ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan.
Nung mabautismohan, nabuksan ng langit, ito ngayon yung Espiritu Santo, bumababa sa kanya, lumalapag pa sa kanya. Ilan na? Dalawa na. Tapos, isang tinig ang nagmula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Diba? Di tata yun. Tinuturo yung anak. Sana sabi niya, ako rin ang anak. Wala naman nun eh. Ito. Oh. Tinuturo yung binotismohan. Sino yung binotismohan? Si Jesus. Tapos dumating yung Espiritu Santo, lumapag sa kanya. Tapos, mayroong tinig nasa langit. Asan yung nagsasalita? Nasa langit, wala sa Hordan. Hindi magkaiba, yung isa nasa Hordan, yung isa nasa langit. O yung isa naman nagtatravel, bumababa kay Kristo. Narinig ngayon yung tinig galing sa langit. Ito ang sinisinta kong anak. Sana sabi niya, ako ang sinisinta kong anak rin. Ako rin. Hindi ganon. Sabi nung nasa langit, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Di ba? Maayos naman eh. Pag maayos lang naman talaga isip mo, maayos naman ang Biblia eh. Di ba? Kung maayos ang isip mo, maayos ang Biblia. Hindi naman magulo eh. At tamang-tama naman talaga. Bakit hindi tamang-tama? Kaya pala naman nag-uusap eh. Tatlo naman pala sila eh. Lalangin natin. Kaya pala naman ganun ang grammar eh. Lalangin natin. May kausap talaga. Hindi naman nag-iisa para sabihin, lalangin ko, natin, nakatingin sa kanya. Kaya naman si Kristo, nung nakikipag-usap siya sa Ama, tumitingala naman siya sa langit. Pakinggan nyo. Nung andito siya sa lupa, basa tayo. Ang mga bagay na ito, ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Kita mo, nang sabihin ni ito ni Jesus, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na oras. Bakit kailangan tumingala? Kasi yung Ama, nasa langit. Kung siya rin yung Ama, titingala pa sa langit, siya rin pala yun. Ano ka? Di ba? Ang salitang ito, sinalita ni Jesus, pagtingala ng kanyang mata sa langit ay sinabi, Ama, dumating na oras. Asan yung Ama? Nasa langit. Hindi naman kagaya ng paniwala ng iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun. Kahit saan pala nandun. Ba't naman si Kristo, titingala pa, di yumuko na lang. O kaya tumagilid, o kaya gumanon. Ama namin, kahit saan nandun ka. Wala namang ganun eh. Wala nun. Ang sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka. Our Father who art in... Tanyo? Nasa langit yung isa. Yung isa nasa ilog ng Hordan. Yung isa naman nagtatravel. Ilan? 3. May katwiran bang mag-usap? Lalangin natin. Meron bang katwirang mag-usap ng ganon? Grammatically correct, rhetorically correct, historically correct, and biblically correct. Lahat ng correct na correct. Yung iba, sa kanila, grammatically wrong. Bakit? Siya lang mag-isa, may kinausap siya, sarili niya rin. Ha? Rhetorically wrong. Grammatically wrong. Natin. Siya lang pala mag-isa, ba't natin? Us. Sana I. Let us. Sana I will. Hindi let us. Nakalagay sa Biblia, let us eh. That is grammatically correct. And it is rhetorically correct. And it is quantitatively correct. Sa lahat mo ng paraan na daanin, tama yung nasa Biblia eh. Kung naintindihan mo. Ngayon, kung papalagay mo, siya lang mag-isa. Nagsasalita siya mag-isa, kinakausap niya sarili niya, tapos sinasabi niya natin, palagay ko, nating ang mararating mo niyan. Biro mo, sinakausap niya, siya rin mag-isa. Napakamali. Establisado sa Biblia, mga kapatid, there is a fact that we have established in the Bible, we have understood in the Bible that there were
three. There were three powers above men. May tatlong kapangyarihang dapat makasakop sa tao. Ito ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nung mag-utos si Kristo ng baptism, baptize them, ang sabi niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mayroon tatlong